Hello guys, welcome to my vlog. Nandito ako sa rooftop. Yan. Hello. Ayan. Nandito ako sa rooftop. Ayan yung aming mga chicken. Mga kasi dalawa yan sila. Ayun yung isa. Doon. Ang lakas ng hangin. Hindi naman masyadong yung ulan paunti-unti lang, pero yung hangin malakas. Ayan, biglang na lang 'di ba? Bilang tumatalbog, tumatalbog talaga siya. In fairness. So, maingay guys ang aking vlog kasi nasa rooftop ako. Sobrang lakas ka, lalo na kanina, lakas ng hangin. So, natatakot ang aming dog. Si Gia. Ayan si Gia. Hello. Ayan si Gia. Hello. Hello po. Nakikita ang aking Hello, Gia. Hi. Hello. Hello. Natatakot siya sa kulog or hangin na malakas. Kaya lumalapit talaga siya. Nagpapakarga talaga siya. Di, kasi bibi namin to. This is our baby. Baby Gia. Nasaan na si Mine? Meron pa kaming isa. Saan si Mine? Mine! Tulog? Tulog daw si Mine. Natutulog ang aming Mine. So, ayan. Si Gia lang muna. Ayan, natulog siya dyan. Gusto niya matulog sa tabi namin. Ayan guys. Maingay kasi nasa tabing kalsada ako. Diba? Sa tabing kalsada, pero sa rooftop. Alam nyo ba guys kanina, bakit naisipan kong mag-vlog dito sa taas sa rooftop? Kasi, yung aking pamangkin, kaproblema siya sa module niya. Alam nyo kung bakit? Gusto ng teacher nila na i-send sa GC yung mga sagot nila. So isipin nyo guys, sobrang hirap yung pinaggagawa nila. Halos wala silang tulog kasi nga nanibago sila dahil modular nga. Kailangan masagot nila kasi pag malit daw ang submit, hindi na pwede, baka i-reject sa teacher. Ngayon, sinabmit nila doon sa personal messenger ng teacher. Hindi daw pinansin. So, ang gusto ng teacher, doon daw sa GC. Kung marami silang magkaklase, isend yung answer sa GC. Di yung hindi nakasagot, madali na lang sumagot kasi nakikita na nila yung sagot. So, kawawa naman yung nag-aaral. Kawawa naman yung nag-isip at nagpakapagod, di ba? Tama ba yun? So, para sa akin, nasan yung hustisya doon? Di ba? Sana yung ibang mga teacher din naman, alam kong hirap sila. Alam kong nahihirapan din sila magturo. Pero kung tutuusin nga, nasa bahay lang sila, may time na sila ngayon sa mga anak nila. May time na sila sa pamilya nila na araw-araw sila na nasa eskwelahan. Wala silang time, wala silang panahon para sa anak nila. Ayan guys, 'di ba? May time na sila, kung tutuusin, kawawa naman talaga ang mga teacher kasi wala silang time sa pamilya nila. Kaya nga may mga teacher na hindi na nag-aasawa, 'di ba? Kadalasan hindi na nila pinapansin yung love life nila yung iba kasi nga focus sila doon sa pagtuturo sa mga kabataan. Saludo naman ako doon sa inyo mga ma'am. Pero sa ngayong panahon na to, dahil nga pandemic at saka dahil sa modular na yan, syempre, para sa mga bata, naninibago din sila. Or kayo din po, naninibago din kayo kasi hindi din po kayo sanay na ganyan sitwasyon. Pero kung basihan natin ang panahon, maganda kung basihan natin yung sitwasyon. Bakit? Para sa akin, may anak din ako nag-o-online class.
Dati sa umpisa, naisip natin, paano ba? Wala na tayong panahon para sa sarili natin dahil kailangan natin i-monitor yung mga anak natin. Kailangan nandyan ganyan, kung ano-ano ang itsitarang sasabihin natin mga magulang. Oo, totoo yan na kaming mga magulang nahihirapan kasi instead teacher ang magtuturo or tutulong doon sa gawain nila, kami mga magulang ang gumagawa or tumutulong. Halos parang kami ang teacher. Lalo na sa mga nasa kinder pa lang or nasa pa lang, grade 1, ganyan. Mahirap. Pero kapag masanay ka pala, para sa akin, maganda. Lalo na sa mga high school or college. Kahit sabihin na lang natin sa elementary. Kasi ang mga bata ngayon sa mga elementary, parang nag-uumpisa na silang gumala. Nag-uumpisa na silang hindi na umuwi sa on time ng call time sa mga magulang. Sabing uwi ka ng ganitong oras kasi tapos na yung klase nyo. Hindi sila umuwi. Marami pa silang sabit, marami pa silang dahilan. Kisyo may project, kisyo kung ano-anong dahilan. So sa magulang stress yun kasi tayong mga magulang, hindi tayo komportable kung ang anak natin alam natin na wala tapos na yung klase. Tapos kaming mga magulang nag-iisip na ganyang oras, andyan na. Tapos biglang hindi pa umuwi. Tapos may dahilan kasi nga may mga project or whatsoever, ganun. So yun ang problema. Sa panahon na hindi pandemic. So lahat naman may stress eh. Lahat naman may challenge. Depende na lang kung paano natin tanggapin yun. Diba? Pero para sa akin, mas maluwag para sa magulang kapag matuto na sila sa online or modular. Bakit? Nandyan lang sila sa loob ng bahay natin. Hindi tayo nag-iisip kung nasaan na, hindi tayo takot, baka mamaya hindi maayos yung pagtawid nila sa kalsada o hindi nakasakay o whatsoever, lalo na ngayon, katulad ngayon, bagyo. Natatakot tayo, baka mamaya anong mangyari sa daan, di ba? So ngayon, nasa bahay lang sila. So kaya mga teacher, mga estudyante, ka-operate tayo. Sana yung teacher din maintindihan rin nila yung mga estudyante or estudyante maintindihan rin yung teacher. Ganun lang naman po yun, di ba? So yun nga, balik tayo doon sa modular. Dapat yung mga sagot ng mga bata, mga estudyante nila, i-private po. Hindi doon sa GC ninyo na lahat kayo. Kasi makikita ng iba yung mga sagot ng iba. So, siyempre masasaktan na naman din po yung mga sumasagot na excited sila. Tapos pala kukopyahin lang ng iba. Tama ba? So, sana sa YouTube ko na to may mag-comment kung ano man yung nararamdaman. Or okay lang din naman kung ano yung suggest nyo dito sa mga sinasabi ko about modular or about online class. Online class, para sa akin, sa totoo lang, sa umpisa talaga mahirap. Pero, yung pag nasanayan mo na for couple of months, maganda para sa magulang ha. Doon sa mga estudyanteng nagkakaisip na at lalo na nagko-commute at marunong nang mag-commute at marunong nang magbarkada, marunong nang mag-email or lahat ng mga kalukuhan sa mga kabataan ngayon. Safe para sa magulang. Bakit? Nasa bahay lang sila. Nakikita mo sila everyday. Tuwing uwi ng magulang o nagtatrabaho, nasa bahay lang sila. Wala silang dahilan umalis at wala silang dahilan kung ano sabihin ng mga project kasi ang project sinesend ng teacher. Nasa bahay lang o gawin nyo lang sa bahay. So ganyan. Yung maganda talaga siya. Pero para sa mga estudyante dyan, pasensya na sa natatamaan, yung mga gala, mahilig sa barkada. So alam ko against kayo sa sasabihin ko, pero para sa magulang, maawa naman kayo sa magulang nyo kasi nagtatrabaho kaming mga magulang para sa inyo. Bawasan nyo naman ang stress at pag-iisip namin mga magulang nyo. Kasi hindi madali maging magulang. Pero wala rin kaming, kasi kami mga magulang, wala kaming karapatan sumuko para sa inyo. Kasi someday, maiintindihan nyo din kasi magiging magulang din po kayo. 'Di ba? Pero yun nga, kaya may mga magulang din na minsan
emotional sa mga anak or sobra overreact na din kasi nadadala sila sa emosyon nila. Ayan. Ano rin naman din yun. Mayroon din tama, may sobra, may ano rin, parang pabaya na din na magulang. Hindi parehas kasi ang magulang. Pero for concern talaga, ayaw namin mga magulang na kayo mga anak namin kung saan-saan nakakarating. Kahit sabihin nyo sa amin, safe po kami ma, safe po kami kasi nandito lang kami sa ganyan. Hanggat hindi kayo nakikita ng mata namin, ng dalawang mata namin, hindi kami komportable. Hindi mapalagay ang isip at puso namin mga magulang. At sana maintindihan nyo yon. So, para sa akin, maganda ang module sa mga batang na nag-high school or kahit elementary na mga marunong nang gumala at marunong bumarkada. Kasi nasa bahay lang kayo. Yan. Pero sa mga batang gala o mga gustong sumideline, hindi maganda ang module, syempre. Kasi hindi nga naman talaga sila malaya, 'di ba? So ganyan. So well anyway, gano'n naman talaga ang buhay. Minsan tanggapin na lang natin sa kahit papaano nakakahinga ng damdamin yung mga magulang nyo, 'di ba? So yan mga guys. So wag nyo naman wag ako ay lang, prangka lang talaga akong tao. Kaya i-consider na lang natin yung mga pangyayari, 'di ba? So yan. So sana yon balik sa module, mga teacher, mga estudyante, give and take. Kasi nga naman, hindi nga rin naman talaga maganda na isend sa GC yung mga sagot. Yan. Kaya yung iba, na-stress na. Pahinga kayo. Ipikit nyo yung mata nyo, pahinga. Huwag nyo masyadong dibdibin. Kasi marami na rin kaming napapanood sa Facebook na mga estudyanteng hindi na maganda ang nangyayari sa kanila. So, mga nanay, cooperate lang sa mga anak natin. Lalo na ngayon, kailangan tayo ng mga anak natin. So, kailangan natin ang isa't isa sa mga pamilya natin dahil sa nangyayari, hindi talaga magandang nangyayari. Pahirapan sa buhay, mahirap ang buhay. Sa totoo lang, ramdam na ramdam natin. Ngayon po natin nasasabi nga. Di ba tayong mga tao, kahit may pera, sinasabi natin walang pera. So, ngayon natin sabihin talagang totoo. Ngayon talaga ang hirap ng pera. Diba? So yan. So sana kayo mga nakapanood nito sa sinasabi ko, comment lang kayo kung ano yung gusto, wala namang problema po sa akin. And then yan, subscribe nyo ko, huwag nyo kalimutan yung sa YouTube channel ko. And then pa-like, pa-share, pa-subscribe. Ayan. So comment nyo po sa mga sinasabi ko, kung mayroon bang hindi, okay lang. Basta sino yung against, sino may gusto. So salamat. At sana'y naunawaan ng estudyante, teacher, magulang ang aking mga sinasabi. Bye! See you next time. See you again in my next video. Ayan. Yung aming dalawang mga bungingit. Yung dalawang bulinggit namin, si Mine at si Gia. Ikakugal, kagundo-gundo naman. Ito ang nanay. Ito yung baby niya, 'di ba? Ayan, mag-ina po yan sila, mag-ina yan sila, mag-ina. Ayan, nakikita yung aking Ayan, mag-ina yan silang dalawa. Si Mine, makulit. Ito yung pinakamakulit. Lahat ginugulo. 'Di ba? Ikaw yung makulit. Yan. Pero ito mabait to. Ayan, yung mother niya mabait, maliit din. Ayan. Mag-ina po sila. Ayan, mag-ina. Okay. Yes guys, bye.